Paano? Diyan lang ako sa baba. May asul na gate. Pulis? Ganito kaga may pulis? Mabilis kong iniabot ang bayad sa tricycle driver pagkababa ko. Kaagad kong napansin na may kumusong nagaganap sa kalsada ng sandaling yun. Kaya nakiusoso naman ako. Kababalik ko lang sa lugar namin at mukhang may kaganapan na kaagad. My friend! Napalingon ako bigla nang marinig ang boses ng matalik kong kaibigan na si Ronald. Patakbo siyang lumapit sa akin at natalisod pa nga. Hindi ko maiwasan ng matawa dahil doon. Paano? Kumusta na, ha? Nakakasama ka naman ng loob. Para kang di best friend. Hindi mo man lang sinabi sa akin na uuwi ka na pala. Magandang araw sa iyo, Miss Ligaya. Itago mo na lang ako sa pangalang Jonathan. Meron akong kwento. Isang bagay na hindi ko alam kung paano sisimulan. Dahil sa tuwing magagawi ito sa isip ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat ng kalooban. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nung mawala sa akin ang pinakamamahal kong si Amira at ang aming anak na noon ay pinagbubuntis niya. Minabuti kong umalis sa sitio Ilaya at nilunod ang sarili sa trabaho sa ibang bansa para makalimot. Pero totoo nga na hindi ko hawak yung sarili kong tadhana dahil gustuhin ko mang patuloy na magpakalayo sa lugar kung saan ko naaalala ang lahat ng sakit. Heto ako ngayon at ibinalik din ng tadhana dito. Ikaw pa talaga ang nagtampo. Ikaw nga itong hindi masyadong nagpaparamdam sa akin itong mga nakaraang buwan eh. Sigurado ako, in love ka na naman ano. Nako. Saka isa pa, hindi ko rin naman inaasahan itong uwi ko pare. Nagkakamot ng ulong umakbay sa akin si Ronald. Sa tagal na naming magkaibigan, alam na alam ko na ang galawan nito kapag in love. Kapag nasawi naman sa pag-ibig, ako rin yung takbuhan. Ano bang dahilan ng biglaan mong pag-uwi? Nagsasawa ka na ba sa alikabok ng disyerto sa Saudi, pre? Hindi pa naman pare. Ano lang kasi, si Lolo raw kasi may sakit. Parang hindi na raw magtatagal kasi, alam mo na, nahihina na. Nakiusap si Tia Irma na kung maaari baka magawan ng paraan na maikuha ng mag-aalaga. Kasi nga na-stroke si Tio Pablo. Ilang buwan nang nakakaraan din yun eh. Ay naku, mahina na pala si Lolo Gorio. Hindi naman namin nababalita dahil simula nung kinuha yan dito ng tiyahin mo, wala nang nabisita sa bahay nyo eh. Hindi na nga malaman ni Tia kung anong gagawin niya sa pag-aalaga doon sa 2 may sakit. Kaya hindi ko na rin inaasahan pa na maasikaso niya yung bahay na to. Hanggang kailan ka rito? Nag-resign na ako. Para naman sa ganon matagal-tagal ko pang makasama ang lolo. Sa ilang taong pagtatrabaho ko naman sa Saudi, nakaipon naman ako kahit papano. Maliban doon, may natanggap din akong separation pay mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Naisip kong gawin yung puhunan sa negosyo. May ilang sandali na rin kaming nag-usap ng kaibigan ko nang mapansin kong panay ang labas ng mga kapitbahay at tila ba iisang direksyon lang ang kanilang tinutumbok. Teka lang, kanina pa labas ng mga kapitbahay papuntang Pailaya ah. Ano po meron? May event ba? Maganda ang lugar namin. Kahit noon pa man na hindi pa masyadong na-develop yung lugar. Dayuhin na kami ng mga tao mula sa iba't ibang karatig na bayan. Kalmado ang lahat, maaliwalas. Huwag nga lang puputok ang bulkan. Oo nga pala. Munti ko na makalimutan nang makita kita eh. Papunta nga rin ako dun sa may dulo eh. Ang sabi may nakita raw patay na babae. Nakakaawa raw ang mag-ina. Parang may kutsilyong tinarak sa aking dibdib nang marinig ko ang ibinalitang yun ni Ronald. Binaha ang isip ko ng mga eksena mula sa nakaraan
nang makita kong wala ng buhay ang katawan ng aking buntis na asawang si Amira. Pilit ko yung winaksi sa aking isipan at ipinasok ang mga dala kong maleta sa loob ng aming bakuran. Wala namang magtatangkang gumalaw o magnakaw ng mga yun doon, lalo na at nasa looban na namin. Mababait ang mga tao dito dahil halos lahat kami magkakamag-anak na rin. May mga dayo man, mangilan-ngilan lang. May balita ka ba kung taga saan yung babae? Ewan, malabong taga rito yun. Walang nakakakilala eh. Sa malamang tinapon lang yun dito. Hingal kabayo kaming magkaibigan nang marating ang itaas ng burol kung saan naroon ang crime scene. Maraming tao ang nakikiusoso habang ang mga pulis naman ay nag-iimbestiga sa paligid. May mangilan-ngilan pang kumukuha ng video at litrato. Ngunit nilapitan ito ng mga pulis at pinakiusapang burahin ang mga yon. At mahigpit na binili ng hindi dapat makalabas sa social media. Matagal nang ganito ang kalakaran sa amin. Pili ang mga inilalabas na balita. Tourist destination kasi ang lugar. Kaya hindi hinahayaan ng pamahalaang lokal na lumabas ang mga hindi kaaya-ayang balita hanggat kayang gawa ng paraan. Haharangin nila ang balita. Ang pinakahuling balita lang yatang nakalabas sa amin na talagang naging maingay ay noong pinaslang ang dati naming city mayor habang nasa flag ceremony. Diyos ko, mahabaging langit. Kung sino man ang gumawa nito sa mag-inang yan. Grabe mo ng puso at kaluluwa. Tumabik ka nga muna, hindi ko makita eh. Dali at tatakpan na. Nang hilakbot ako nang sa wakas ay makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Nakatihaya ang babae at hawak-hawak ang tiyan. Sa tabi nito ay nakahiga ang isang sanggol na may nakakabit pang pusod at wala na ring buhay. Parang nanumbalik sa akin ang araw na nakita kong walang buhay ang aking asawa. Amira! Amira! Pare, okay ka lang ba? Tumakbo ko palayo sa crime scene. Matapang ang sikmura ko. Pero hindi kaya ng dibdib ko na makita ang mag-ina na nasa ganoong kalagayan. Para akong binabangungot habang gising, kaagad na humabol sa akin si Ronald. Uy pare, okay ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Masama pa pakiramdam mo? May jet lag ka ba? Mabuti pa siguro umuwi na muna ako sa bahay. Oh, dalagang bukid. Bili na kayo mga suki. Makinis, sariwa at matambok. Virgin na virgin. You name it, we have it. Isda pa ba talaga yung tinitinda mo, ha? Uy, si paring Onat pala ito eh. Bibili ka? Oo. Magkano ba kilo ngayon ng dalagang bukid? Ay, hindi ako nagtitinda nito. Umalis si Ronald sa tapat ng stall kung saan nakahilera ang mga isdang dalagang bukid at lumipat sa kabila kung saan nakahilera ang mga tulingan. Kahit kailan talaga, ang galing nitong makialam. Hindi naman pala niya paninda, yon ang binibenta. Hindi naman pala sa'yo yung paninda eh. Pero kung makasigaw ka dyan, kanino ba tong dalagang bukid? Kay Ising, tinutulungan ko lang siya magtinda. Alam mo naman yun. Kung anong gandang babae, siya namang ikli yata ng dila. Napakamahiyain eh, hindi man lang makaimik. Ano na naman ang pinagsasasabi mo tungkol sa akin dyan ha, Onad? Napalingon ako sa likuran nang marinig ang boses na yun ni Ising. Kagaya ni Ronald, kabarangay ko rin ang babaeng tindera ng dalagang bukid sa pamilihang bayan. Dayo lang siya sa lugar namin, pero ilang taon na rin mula nung mapadpad siya sa amin. Uy, wala. Hindi kita sinisiraan oh. Ikaw pa nga itong tinutulungan kong magtinda ng isda mo't nang makaubos ka naman. Bahagyang sumimangot si Ising at pumasok na sa stall. Nakayuko ito at namunas ng mga kamay. Hindi pa rin nawawala ang pagkamahiyain nito. Ano ang inyo, sir?
Onad? Ikaw pala yung Jonathan. Kailan ka pa nakauwi? Kahapon lang, pabili ako ng 1 kilong dalagang bukid. Paborito yan ni Lolo. Nasa bahay niyo na si Lolo Goryo? Oo, inihatid kahapon nung pinsan ko sa kani Tia. Noon daw na malaman na narito ako, bigla raw lumakas. Nagpatid daw bigla. Excited yatang makita ako ulit eh. Pinanood ko si Ising habang namimili ng isdang dalagang bukid na ilalagay niya sa kiluhan. Doon ko na lamang ulit siya nakita at napagmasdan ng malapitan. Hanggang ngayon, alagang-alaga pa rin niya ang kanyang kutis. Hindi naman sa pag-ano Ising. Pero parang hindi kaya yata tumatanda. Kaganda no? Kakinis pa parang mga tinda niyang dalagang bukid. Nat, huwag mo na masyadong biruin ang dalaga. Nakita ko kung paano labis na namula ang pisngi ni Ising. Alam ko naman na palabiro si Ronald kay Ising. At sa kahit na kanino man sa aming kabarangay. Lalo na sa mga taga-sityo, Ilaya. Totoo ba? Oo, kung si Ronald, puro kalokohan lang ang alam. Ibahin mo ako no? Hindi kami parehas ng bitukan yan. Nagtawanan na lang kaming tatlo dahil sa sinabi ko. Pero kung ako yung tatanungin, wala namang halong biro ang sinabi ko kay Ising. Totoo na mukhang batang tignan si Ising sa edad niyang 38 years old. Batang-bata yung itsura nito. Makinis ang balat, maputi, maganda rin ang hilatsa ng mukha. Balingkinitan ang pangangatawan. Aakalain mong nasa late 20s pa lang ang edad. Ang sabi ko nga sa kanya noon, hindi siya bagay na tindera sa palengke dahil pang modelo ang datingan niya. Malapad na ang ngiti ni Ising nang ibalot niya sa plastik ang binibili kong dalagang bukid. Gumanti ako ng ngiti nang inabot niya sa akin yun. Magkano? Ay, huwag mo nang bayaran yan. Ha? Naku, ano ka ba naman, nakakaya naman Ising. Ako nga itong dapat na may pasalubong sa'yo pero ikaw pa tong... Sige na, ikonsidera mo na lang na libre ko na yan sa inyo ni Lolo Goryo sa pagbabalik niyong maglolo sa sitio Ilaya. Pero nakakaya rin naman kasi sa'yo. Ayoko naman na isipin mo na kaya kita pinuri dahil gusto kong makalibre sa tinda mo eh. Sa'yo nang galing yan, Jonathan. Hindi ganyan ang nasa isip ko. Noong tinawag na ako ni Ising sa buo kong pangalan, alam kong hindi na mababago pa yung isip niya. Kaya nahihiyaman, tinanggap ko na. Sabi nga ni Lolo Goryo, masama ang tumanggi sa grasya. Salamat dito Ising ha. Hayaan mo at sasabihin ko kay Lolo Goryo na ikaw ang nagbigay nito sa kanya. Sige lang. Sus, huwag ka na mahiya pare, para ka namang others. Okay lang yan kay Ising. Di ba nga at matagal na yung may crush sa'yo? Onad. Ay, naku, kung ano-ano naman yung pinagsasabi mo. Crush? Ako, crush ni Ising? Oo pare, akala mo ba binibiro lang kita nung isang beses na sinabi ko yun sa'yo? Crush ka niya ni Ising, matagal na. Hindi pa man kayo nagiging magkasintahan ni Amira. Sumalangit na ba ang kaluluwa ng yumaong mga asawa? Aray ko! Mapanakit din pala itong si Ising minsan. Tama na yan, sige na, tama na, kakabiro mo pare. Ay nako. Sinaway ko na si Ronald. Napansin ko kasing hindi na komportable pa si Ising sa itinatakbo ng usapan namin. Minabuti ko na ring magpaalam sa kanila dahil nakisuyo lang ako kay Nanay Lisa na bantayan si Lolo sandali hanggang sa makauwi ako galing sa pamamalengke. Oo nga pala, mauna na ako umuwi sa inyong dalawa ha. Kita-kits na lang sa inyo sa Sitio Ilaya. Ising ha? Pag may oras ka, dumaan ka naman sa bahay minsan. Ha? Ako? Oo nga, ikaw nga. May iba pa bang Ising dito? Sige. Lo, halika na ho sa loob. Madalim na, baka lamukin ho kayo rito. Saka malamig na rin, baka sipunin po kayo. Abay, ako, papasok ka po. Natutuwa pa ako pagmasta ng paligid. Si Lolo naman oh. Paano nyo pa po na pagmamasta ng paligid? Ganyang madilim na. Madilim na ang paligid ng sandaling yun dahil 8:00 na ng gabi.
May kaliwanagan ang buwan dahil bilog na bilog. Kung hindi ako nagkakamali, may kung anong espesyal na nagaganap sa buwan ng gabing yun. Ngunit malabo na ang mga mata ni Lolo Goryo dahil sa katandaan. Tiyak na hindi na niya nakikita pa ang kapaligiran. Hindi lang naman sa mga mata nakakakita ang tao. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Hinila ko ang isang silya palapit sa tabi ng tumba-tumba ni Lolo at naupo doon. Nakatitig si Lolo sa malayo. Mula sa teresa ng bahay, ang kalsada na ang matatanaw. Ilang metro man ang layo ng kalsada sa lawa. Ikaw ba, Jonathan? Wala ka bang pakiramdam? Meron naman, Holo. Kung matalas ang iyong pakiramdam, para ka na rin nakakakita. Maski hindi yun ang naaaninag ng iyong mga mata. Bata pa lang ako, ganun na ang mga salitaan sa akin ni Lolo. Malalim palagi ang ibig niyang ipahatid sa akin. At kung minsan nga, nahihirapan na akong unawain. Lalo pa ngayon na nasa edad 85 na ang lolo ko. Ang sabi ng marami, magsisimula ng mag-ulyanin si Lolo Goryo. Noon ngang tinawagan ako ni Tia, sabi niya, hindi na makakain at mahina na ito. Kaya nagulat ako dahil malayo ang deskripsyon niya sa lagay ni Lolo ngayon. Siguradong nakatulong din kay Lolo ang pagbalik nito sa sitio Ilaya. At ang pag-uwi ko, kailanman hindi ko pagsisisihang iniwan ko ang magandang trabaho sa Saudi para makasama at maalagaan si Lolo. Utang ko sa kanya kung ano ako ngayon. Maya-maya pa, tinapik ni Lolo Goryo ang kamay ko. Nagpapasok na siya sa loob. Nakatulog naman ito kaagad nang madala ko sa kwarto. Habang ako naman ay hindi pa dalawi ng antok. Kumuha ako ng beer sa ref at ininom yun, pampaantok. Bit-bit ang beer, bumalik ako sa labas. Naupo ako sa pasamano at pinagmasdan ang buwan. Sino yan? Ibinaba ko ang beer sa center table at tuluyan ang lumabas para tignan kung ano yun. Tinaha ko ang direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Dinala ako ng aking mga paa sa sulok ng garden kung saan may matatayog na talahib at mga baging. May groto doon at hindi ko pa nalilinis dahil inuna ko yung loob ng bahay para maging komportable si Lolo. Dumampot ako ng tuyong sanga at akmang hahawiin na yung talahib nang makita kong may lumabas na maliit na itim na ulo at tila umiilaw ang mga mata. Anak ng kuting lang pala. Subalit para namang tatalon palabas ang puso ko sa gulat nang sa paglingon ko, nakita kong nakatayo na si Ising sa may likuran ko. Hindi ko man lang narinig ang papalapit niyang mga yabag. Kung hindi pa yata ako pumaling sa direksyon ni Ising, hindi pa siya magsasalita. Hi Jonathan, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin naman. Nakakagulat ka naman, Ising. Kanina ka pa ba nandyan? Hindi naman, kadarating ko lang talaga. Busy ka lang kasi dyan sa alaga mo. Oo. Akala ko kasi kung ano yung kumakaluskos dito sa my garden eh. Mukhang kailangan ko na talaga maglinis ng paligid at baka ahasin na kami dito. Pero hindi ko alaga to. Nakaramdam ako ng habag para sa kuting dahil sa malamang naligaw yon. Akmang dadamputin ko na yung kuting nang biglang palisin ni Ising ang aking kamay. Gulat na napatingin ako sa kanya. Wag! Ha? Bakit? Wag mong hawakan ng pusa kapag ganyang umaangil at nakataas sa mga balahibo. Galit o takot sila kapag ganyan. Baka makagat ka pa at makakuha ng rabies o infeksyon. Hindi mo naman alam kung saan galing yung kuting na yan eh. Tama ka nga rin naman. Nga pala, bakit ka nga pala naparito? Ano kasi, di ba sabi mo magpunta ako rito sa inyo kung hindi ako busy?
Ay, oo nga pala. Pasensya ka na. Sa dami ng iniisip ko nitong mga nagdaang araw, nagiging makakalimutin na ako minsan. Halika, tara, tuloy ka. Oo nga pala. Salamat dun ulit sa bigay mong dalagang bukid. Sarap na sarap si Lolo sa kain niya eh. Sariwang-sariwa daw ang isda at saka mataba. Ayun nga, tinitipid niya. Sabi niya wag ko raw kainin kasi sa kanya lang daw yon. Ayun, ulam niya hanggang kaninang hapunan. Talaga? Mabuti naman kung gano'n dahil nakakakain siya. Makakatulong yun para lumakas siya. Oo nga, alam ko naman na matanda na ang lolo ko pero ang palagi ko pa rin dasal. Siyempre yung kalakasan niya. Siya lang din naman kasi yung tanging kasama ko sa buhay. Pagka kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Pwede mo naman akong pagsabihan ng mga iniisip mo nang sa ganon, gumaan yung pakiramdam mo kahit papano. Humawak si Ising sa aking braso. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ng sandaling yun. Dahil imbis na kumalma ang pakiramdam ko, ramdam kong nananayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ano naman kaya ang dahilan para magkaroon ng ganoong epekto ang paghawak ni Ising sa akin? Bigla akong napaurong nang maramdaman ang pagkiskis ng kuting sa mga binti ko. Inangila naman ito ni Ising nang mapabaling dito. Natuwa ako dahil doon, pero hindi si Ising. Gusto mo ba ng beer? Hindi kita maalok ng kape kasi baka hindi ka makatulog eh. Pasensya ka na. Wala ako masyadong dalang pauwi. Teka, sandali lang. Nagmamadali akong pumasok sa loob at kinuha sa maleta ang isang set ng lotion, hand cream at kulon. Paboritong brand yun ni Amira. Binili ko sana para sana dalhin sa puntod niya kapag dumalaw ako. Pero baliwala na rin naman yun at sa malamang baka nakawin pa. Mas mabuti na yung sa buhay ko ibigay para mapakinabangan. Ising, Wala na si Ising nang makabalik ako sa labas. Sa hindi kalayuan, may narinig akong pumapalahaw na kuting. Huwag naman sanang nalapan ng aso ang maliit na nilalang. Hoy pare, ang aga naman yung sibak at tabas mo. Nako, mahirap na. Baka ahasin na kami. Sukal na eh. San si Lolo? Nandun sa kwarto niya. Ito nga nilalagnat. Paano? Pasado 2:00 na nung nakapasok kagabi. Malamig pa naman yung panahon. Tinabihan ako ni Ronald at tinakbayan. Base sa malapad nitong ngiti, alam kong may nasagap siyang balita. Mabisa ang kaibigan kong ito pagdating sa chismis. Palaging reliable ang source. Ano? Kumusta naman ang gabi mo pare? Balita ko galing dito si Ising kagabi ah. Iba ka talaga, Onat. Ikaw pa ang dinarayo ng babae. Si Raulo. Hindi naman sa ganun no. Dumaan lang yun. Kasi nga sabi ko magpunta siya rito kapag hindi siya busy. Ikaw talaga kinukulayan mo naman kaagad eh. Bakit naman? Ay ano naman ang masama kung kulayan ko? Single naman si Ising at biyudo ka. Ay nako, basta tigilan mo na yung kakabiro mo sa aming dalawa kapag ganitong napapanaginipan ko na naman si Amira. Nakasentro ang panaginip ko noong gabing nawala siya at natagpuan na namin ang bangkay niya sa gubat sa may burol. Hindi nawala sa isip ko ang mukha niya ng sandaling yun. Naisip ko tuloy, baka minasama ni Amira ang pagbibigay ko sana ng paborito niya kay Ising nung nagdaang gabi. Pero hindi naman yun natuloy dahil umalis nga ito nang walang pasabi. Kaya pala, nakita mo ba si Ising ngayong umaga? Ano ba yan pare? Patitigilin ako pagkatapos hahanapin? Bakit mo ba hinahanap? Mismo na no? Nako hindi. Kagabi kasi may kinukuha lang ako. Pagbalik ko, nawala siya agad. Hindi man lang nakapagpaalam eh. Wala na si Ising. Ay 5:00 ng umaga yun kung pumulas papuntang palengke. O ikaw, hindi ka ba magtitinda ngayon? Hindi muna. Birthday ni Ambrosio, nag-iimbita. Ayaw ko namang amoy palengke ako pag pupunta ako ron at baka maraming bebot. Naalala mo pa ba siya pare? Yung kaklase natin nun sa elementary na taga-kabilang sitio.
At kaya ako naparito para sabihin sa yung pinapasabi niyang sumama ka sa akin. Ay, hindi ko pa sigurado kung makakasama ako sa'yo pare. Kasi nga may lagnat yung lolo ko at saka isa pa, hindi ko alam kung may makukuha akong magpapaday sa kanya kapag umalis ako. Oo sige, daan na lang ako ulit mamayang hapon. Baka sakaling makakasama ka. Akmang aalis na si Ronald nang kumustahin ko ang tungkol sa insidente nung nakaraan. Dahil abala ako sa pagbabantay kay lolo, madalang din akong makasagap ng balita. Interesado akong malaman kung ano ang katotohanan sa likod ng insidenteng yun. Nga pala, Onad, yung patay na babaeng nakita nung nakaraan, kamusta? May balita na ba? Ayon, ang sabi, bagong serbidora daw yun ng bagong bukas na restaurant sa may Baywalk. Dayo nga lang daw yun dito eh. Ang sabi naman ng mga nakakita sa malapitan, wala raw lamang loob yung babae. Walang lamang loob? Oo, kaya nga takot na namang maglalabas ang mga tao ngayon basta dumilim. Maraming nagsasabing parang aswang ang may gawa. Aswang? Sus, ang tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa aswang. Pinapanakot lang yun sa atin ni Tio Gimo nung mga bata tayo para hindi tayo lumabas sa gabi. Tsaka nawalan ng laman loob, aswang agad. Paano kung siraulong adik pala yung may gawa o kaya mga inauso sa pelikula yung mga psychopath? Uy, alimbawang kagaya nga ng sinabi mong nangyari. Ano, kinain ng adik yung lamang loob? Sa tingin mo, sinong taong kakain ng laman loob ng kapwa-tao? Di aswang. Alam ko namang matapang ka at ganyan ang paniniwala mo. Wala na akong magagawa riyan, pare. Ay, sige na, umuwi ka na sa inyo. At nang matapos ko na rin tong ginagawa ko. Ipinagpatuloy ko ang ginagawang paglilinis sa garden nang makaalis si Ronald. Pero hindi maalis sa isip ko na baka may masamang loob nga na namumugad sa lugar namin. Aswang? Talaga bang may mga tao pa ring naniniwala sa aswang sa panahong puno na ng teknolohiya? Pero ano ba ang magagawa ko? Sa ganitong mga liblib na lugar sa probinsya, hindi mawawala ang paniniwala ng marami sa mga aswang at kababalaghan. Wala rin namang masama kung hindi ako maniniwala. Nay, baka ho pwedeng makisuyo ulit ako na pakibantayan muna si Lolo. Yun naman ho kung wala kayong gagawin. Sandali lang naman ho ako Siguro mga hanggang 1 oras lang. Pasensya na ho kayo, nalaman ho kasi ni Ambu na dumating ako Tumawag pa sa akin kanina at nagpupumilit na sumama ako kay Ronald sa birthday niya. Nawala rin ang lagnat ni Lolo pagsapit ng tanghali. Kaya hindi na ako gaanong nag-aalangan na iwan muna siya sandali. Mabait naman si Nanay Lisa. Kahit noong nagsasama pa kami ni Amira, palagi itong nadalaw sa bahay. Nagdadala ng lutong ulam o kung anuman. Palibhasa nga ay kapitbahay lang namin ang biyanan ko. Napapakiusapan ko ring magbantay kay Lolo. Sige anak, wala namang problema. Mabuti rin yung makalabas ka at makipagbanding sa mga kaibigan mo paminsan-minsan. Lalo pa ngayon na kakauwi mo lang. Yun nga ho hindi naman ho ako umuwi para magsaya lang dito kundi para mag-alaga kay Lolo. Ay nako, parang iyan lang ikakakonsensya mo na. Napatingin ako sa pusang kumikiskis sa mga binti ko. Itim na naman yun. Parang malaking bersyon ng kuting na nakita ko nung isang gabi sa aming hardin. Ay, pasensya ka na rin kay Luca. Nanghihingi na naman ng pagkain niyan at may pinapadedeng mga kuting Uy, nanganak na ho pala yung pusa ninyo Baka yung kuting ho nito yung naligaw sa garden namin nung isang gabi na nakita ko sa may grotto. Itim din yun yung medyo bulinggit pa. Tumalungko ako at hinaplos-haplos ang ulo ng pusa. Napangiti ako nang hindi man lang ako inangilan. Mabait ito dahil kahit hindi ako kilala ay nagpapahawak. Ay, talagang nakarating pa sa inyo yung mga kuting ni Luca? Parang, kasi itim din Kukunin ko na nga sana para ipasok sa loob kaso galit na galit Umaangil kay Ising Kaya alanganin lang din naman ako baka mamaya makalmot ako.
Kung nakuha mo siguro, baka buhay pa hanggang ngayon. Anong nangyari sa kuting? Nako, nakita ni Crisel sa tabing kalsada kinaumagahan. Patay na. Ay, kawawa nga at kalat daw ang laman loob sa kalsada. Pambihira. Hindi kasi sigurado kung nasagasaan ba o nilapa ng aso. Ganun ho ba? Nako, nakakaawa nga talaga kung ganun. Gusto mo ba ng pusa? 5 pa yung kuting ni Luca rito eh. Saka na lang ho siguro. Sa ngayon ho kasi, si Lolo munang iniintindi ko. Saka yung mga gawaing bahay. Pareho kaming nagulat ni Nanay Lisa nang bigla nilang umangil si Luca habang nakatingin sa direksyon ng kalsada. Nakita ko si Ising na nag-aabot ng bayad sa tricycle driver. Nagpaalam na ako sa aking biyanan para lapitan si Ising. Paano, Nay? Hintayin ko na lang ho kayo bago ako malis. Oo, sige. Tapusin ko lang itong pagluluto ko ng sopas ha at nang madalhan ko rin ang lolo mo. Salamat po, Nay. Mabilis akong tumakbo para habulin si Ising. Papasok na siya ng bahay nang maabutan ko. Kakapalan ko na ang aking mukha at magtatanong dahil ayokong isipin pa ng isipin kung bakit bigla siyang umalis nung gabing yun. Ising, sandali. Oh, Nat, bakit? Itatanong ko lang sana sa'yo kung bakit bigla ka na lang nawala nung isang gabi. May bibigay pa naman sana ako sa'yo. Kasi nag-text sa akin si Luz na nakita niya raw naglalakad mag-isa sa kalsada si Nika. Umiiyak. Alam mo naman ang panahon ngayon, nakakatakot. Baka kung ano pang mangyari sa batang yan pag dilim na nasa labas pa. Nika? Sinong Nika? Wala akong maalala na may kapatid o pamangkin si Ising na ganun yung pangalan. Sigurado rin naman ako na wala pa siyang anak. Kung meron man, hindi makakaligtas kay Ronald ang balita at sasabihin niya yun sa akin kaagad. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at lumabas mula doon ang isang batang babae. Sa hinuha ko, parang naglalaro na 10 taon ang edad nito. Ito si Nika, ampon ko. Anak ito nung dati kong katulong na nagtinda sa palengke. Nung maulila sa magulang, ayan kinupkup ko na. Siya naman ngayon ang nakakatulong ko sa pagtitinda sa mga gawaing bahay. Tinitigan ko si Nika at nakipagtitigan din siya sa akin. May kung ano sa mga titig nito ang nagpapahiwatig sa akin ng isang bagay na hindi ko matukoy. Para bang may nais itong sabihin na hindi naman magawang bigkasin ng mga labi nito. Hi, Nika. Ako nga pala si Kuya Jonathan. Pwede mo na rin akong tawaging Kuya Onat. Hindi umimik ang bata. Basta lang itong tumalikod at nagtatakbo na paloob. Mukhang mayayain yung ampun mo. Naku, madaldal yan dati. Pero simula nung namatay yung magulang, hindi na humiimik. Saka naging malayo na sa tao. Hindi nga yan nakikipaglaro sa ibang mga bata rito eh. Ano pa yan kung kailan gabi na, yung madilim na anak ko, saka paaalis ng bahay. Minsan pa nga tumawag pa ako ng barangay, makatulong lang sa paghahanap. Nako, delikado yung ganyan. Lalo na sa panahon ngayon na hindi natin alam kung may umaaligid bang masamang loob dito sa lugar natin. Kaya nga ayoko nang mawawaglit sa paningin ko yung batang yun eh. May lagnat lang siya nitong mga nakaraan kaya hindi ko maisama sa palengke. Kaya ito, maga ako umuwi. Hayaan mo, lagi naman ako nandito sa amin at nagbabantay. Pagka ganun, titignan-tignan ko na rin yan si Nika. Salamat naman kung ganun, Onat. Sus, ano ka ba? Wala yun. Sino ba bang magtitinginan dito kaya magdadamayan kung di tayo magkakapit bahay? At yun nga palang ibibigay ko sa'yo. Dadaan ko na lang sa'yo sa isang araw. Sige lang, walang problema. Jonathan, sandali lang. Pwede ba ako magtanong? Hindi pa, nagtatanong ka na nga. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin si Amira? Saglit akong natigilan sa tanong na yun ni Ising. Hindi ko inaasahan na sa kanya yon manggagaling. Ramdam ko ang bigat nun sa aking dibdib.
Mahal ko si Amira mula noon hanggang ngayon ni Sing. At kahit wala na siya sa mundong ito, hindi ako tumitigil na mahalin siya. At syempre naghahanap din ako ng hustisya sa nangyari sa kanya. Kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, pagpasensyahan mo na muna kung hindi ko magagawang tugunan. Noong wala akong nakuhang tugon mula kay Ising, minabuti ko nang umuwi. Kailangan ko na rin gumayak pa sa pagpunta sa birthday ni Ambo. Pareng Ambo, happy birthday sa'yo. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang babae, kami ang dadali. Umayos ka nga. Hahalik ka na naman sa kalsada kapag hindi mo inayos yung buhay mong lasinggero ka. Nako. Isang oras lang ang balak kong itagal sa handaan ni Ambo. Ngunit nang maglabas na ng alak at pulutan, hindi na mapuknat ang kasama ko. Hindi ko rin naman maiwan si Ronald na mag-isa sa inuman dahil kilala ko siya. Kaunting alak lang na pumasok sa sistema, nawawala na ito sa katinuan. Lagi tuloy itong napapatrobol pagdating sa huli. Naku, Onad. Sinasabi ko kung hahabulin tayo ng aso, iiwan talaga kita dito. Ang sama mo talagang kaibigan, pare. Sana kainin ka na lang ng aswang. Biglang tumuwid ang tayo ni Ronald at mabilis na naglakad palayo sa akin. Takot lang pala ang magpapatuwid ng lakad nito. Pero kaagad din naman akong umagapay nang makitang sumusuray na siya. Kung ikaw na lang kayo pakain ko sa aswang. Nako. Pasalamat ka talaga hindi kita matiis. Kaya hinahatid kita sa inyo nang makauwi ka ng buoy. Salamat naman, pare. Maraming salamat sa malasakit mo. Lakad lang kami ni Ronald pauwi galing sa kabilang sityo. Pinahihiram naman ako ni Ambo ng motor para maihatid ko ng mabilis ang mukong. Pero nag-alangan ako. Lasing na lasing eh. Baka mamaya mahulog pa habang nakaangkas. Mabuti na sa lakad. Kung masubsob man, yun lang yung poproblemahin ko. May ilang minuto pa kaming naglalakad bago namin tuluyang narating ang bahay ni na Ronald. Naabutan pa namin ang tiyo Gimo nitong nagsisindi ng insenso sa labas ng bahay. Magandang gabi Tiyo Gimo. Tinanguan lang ako ng tsuhi ni Ronald. Pagkatapos, pumasok na sa loob ng bahay. Inihatid ko lang yung kaibigan ko hanggang sa makapasok sa porch at bahala na ito sa buhay niya. Madapa man siya, naroon na siya sa kanila. Ano yun? Nagpalingon-lingon ako sa paligid nang marinig ko ang tunog na yun. Malakas ang pagaspas ng mga pakpak na yun. Hindi ako matatakutin. Alam ni Ronald kung gaano ako katapang sa dilim dahil hindi ako naniniwala sa aswang. Pero nang sandaling yun, mabilis ang naging tibok ng puso ko. Bahagya akong napaatras nang makarinig ng mga kaluskos at yabag mula sa hindi kalayuan. Kung may masamang loob akong makakaengkwentro ng gabing yun, hindi ako handa. Wala akong dalang kahit na ano na pangdepensa sa aking sarili. Handa na sana akong umuwi nang may biglang maliit na figurang sumulpot mula sa kabilang panig ng kalsada. Nika? Nika, ikaw ba yan? Nakumpirma ko na si Nika nga ang bata nang tuluyan akong makalapit dito. Umiiyak ang bata. Alam ko naman kung ano ang kalagayan ni Nika kaya minabuti kong buhatin ito para iuwi sa bahay ni Ising. Maya-maya, biglang may dumaan sa tabi namin na isang matanda. Nakilala ko ito, si Mang Oscar. Palagi itong naglalakad sa kalsada at walang pinipiling oras. Balita sa buong sityo na parang may Alzheimer's disease na pero hindi naman pinapagamot ng asawa at mga anak. Ingat ka, ginalit mo siya. Ho? Sino tinutukoy niyo, Mang Oscar? Hindi mo dapat pinasama ang loob niya.
Ang mabuti ho, Mang Oscar, umuwi na ho kayo. Gabi na ho at saka delikado nang maglalabas sa panahon ngayon. Mapabata man o matanda. Bakit naman ako matatakot? Ikaw tong gumalit sa kanya. Natatawang napailing lang ako. Nang sa wakas, tumapat kami sa bahay ni Mang Oscar, kusa namang umuwi ang matanda. Si Nika naman ay iniuwi ko na sa bahay ni Ising sa hindi kalayuan din. Nakisaya lang naman ako sa kaarawan ni Ambo, pero naging tagahatid pa ako. Ising? Ising, nandiyan ka ba? Baka umalis si Ising, hinahanap yung bata. Sinubukan kong pihitin ang seradora. Hindi naman yun nakakandado. Nang itulak ko, pabukas ang pinto, tumambad sa akin ang bahay ni Ising. Madilim dahil patay yung mga ilaw. Pero kung may isang rumihistro sa akin, yun ang masangsang na amoy na kaagad na nuot sa aking ilong. Ano yung amoy na yun? Sino yan? Ising, ikaw ba yan? Papasok na sana ako sa loob ngunit biglang may isang kamay na pumatong sa balikat ko at pinigilan ako. Nakita ko si Ising nang lumingon ako. May kung ano sa ekspresyon ng mukha nito. Mabuti naman narito ka na. Ikaw pa lang nakakita kay Nika. Kanina ko pa siya hinahanap. Oo nga mabuti na lang nakita ko. Mukhang napagod din kakalamyerda. Nakatulog na habang buhat ko. Salamat sa paghatid kay Nika. May problema ba, Ising? Kumusta ka? Masama ba yung pakiramdam mo? Ising? Pasensya ka na. Pagod lang ako sa maghapong pagtitinda sa palengke. Kinuha na ni Ising ang bata mula sa akin. Dahil doon, nagkalapit kami at nasamyu ko sa kanya ang tila malametal na amoy. Amoy yun ng dugo. Hindi ako maaaring magkamali. Pero ipinagkibit balikat ko yun. Maghapong nagtinda ng dalagang bukid sa palengke si Ising. At sa malamang, sa dugo yun ng isda niya nakuha. Alis na ako ha. Baka kasi hinahintay pa ako ni Lola eh. Sandali lang. Naku, nagising ba kita? Gising naman na ho ako. Kaya lang wala pa sana akong balak bumangon dahil masakit yung ulo ko sa hangover eh. Bakit ho? Di ba BS Criminology ang natapos mo? Opo, bakit ho? Ayun, sakto. Tamang-tama. Nagpa-meeting kanina si Kap Danny. Naghahanap siya ng pwedeng makatulong mag-imbestiga sa mga nangyayari ngayon dito sa lugar natin. Teka, ano bang nangyari na naman? Ilang beses na kasing nakatanggap ng reklamo ang barangay na yung mga alaga nilang hayop nawawala. Akala ninanakaw. Pagkatapos, bigla na lang nakikita yung mga patay na hayop na wakwak ang mga tiyan. Minsan nasa talpukan ng alon, minsan naman sa dawagan. Magkakasunod na nangyayari. Si Pedring nawalan ng baka. Mag-ina pa ha? Kanina nakita ang katawan ng 2 baka sa may burol. Yung iba naman, hindi na nakikita. Kaya sabi ni Nakap, baka raw nanakaw nga at naibenta sa taga-malayo. Naku, alam mo anak, sa totoo lang, ang dami ng haka-haka ng mga tao. Meron daw aswang, magnanakaw, adik, o kaya naman psychopath. Ay naku, ewan ko na nga. Bakit hindi ho sila humingi ng tulong sa pulis? Alam mo naman yung kapitan natin. Akala mo na sa ibang mundo nasasakupan at palagi na lang ayaw ipabatid sa munisipyo ang mga problema rito. Ay nako, hindi raw pang civil case. Saka alam mo naman, madali para sa mga kinauukulan ang basta na lamang magbinbin ng mga kaso. Lalo na kung mahirap lang ang magsasampa ng kaso. Basta haasahan ka namin at ako ang bahala muna kay Lolo Goryo mo. Sige ho, Nay. Tutulong ho ako sa apat na makakaya ko pero hindi ho ako mangangako ha.
Pinagsisisihan ko talaga na sumama pa ako sa'yo. Naulanan pa tayo. Shh! Uy, ano yun? Huwag mo naman akong tinatakot. May tao, huwag kang maingay. Magagaan ang mga hakbang na sinundan namin ni Ronald ang pinagmumula ng narinig kong mga yabag. Sa may pinakatuktok ng burol, nakita ko ang isang figura ng lalaki. Nakatalikod ito sa amin. May kung anong ginagawa, parang nagri-ritual. Ilang sandali na lang ay mag-aalas 6 na ng hapon. Papadilim na. Sa dami ng nangyari, duda akong may magmatapang pang umakyat sa burol kung papagabi na. Ano kayo ginagawa? Tiyagi mo! Tinakbo ni Ronald ang direksyon ng lalaki. Napagtanto kong ang suhin nga niya yun. Nang humarap sa amin, tila gulat na gulat itong makita kami. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Napatingin ako sa mga kagamitang nakahanay sa telang nakalawad sa lupa. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang pamilyar na pendant doon. Nagpupuyos ang dibdib kong dinakma ko yun. Teka, bakit nasa iyo itong pendant ng kwintas ni Amira? Ha? Patingin! Nag-usoso si Ronald sa hawak ko habang si Tio Gimo naman ay nakatingin sa akin. Mariing kagat nito ang ibabang mga labi. Hindi ako nakapagpigil. Hinaklit ko ang kwelyo ng suot niyang pang-itaas. Sabihin mo, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Amira? Ano? Sumagot ka! Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ang totoo? Pero teka, matatanggap mo ba ang totoo kapag nalaman mong isang manananggal ang pumaslang sa pinakamamahal mong asawa? Hindi totoo ang mga aswang! Walang manananggal! Ang totoo niyan, isa kang baliw! Madali para sa iyo ang manghusga dahil hindi mo nasaksihan kung paano pinatay ng manananggal ang iyong asawa. Tumigil ka na! Kung talagang inosente ka, bakit nasa iyo itong pendant? Malakas kong itinulak si Tio Gimo at nagpupuyos ang dibdib na nilisan ng burol. May sinasabi si Ronald ngunit tila wala akong naririnig. Ang tanging alam ko lang ay ang mapuot at mag-asam na makapaghiganti. Malapit na ako sa bahay nang makasalubong ko si Ising na naglalakad sa kalsada. Pilit kong kinalma ang aking sarili. Maganda ang bihis niya ng sandaling yun. Nasamyo ko ang pamilyar na pabangong amoy nang magkalapit kami. Kaamoy ni Amira. Kung ganun, nakuha na niya ang iniwan kong set sa teresa ng bahay niya kagabi. Oh, mukhang bis na bis ka. May lakad ka ba? Wala naman. Naisip ko lang kasi na matagal na pala akong hindi nakakapagbiis ng maganda tulad nito. Hinawakan nito ang magkabilang laylayan ng suot na bestida at nagpaikot-ikot pa. Kung naiba-iba lang sana yung sitwasyon, tiyak na labis akong mabibighani kay Ising. Pero sariwa pa rin sa alaala ko ang yumao kong asawa. Maganda ba? Oo naman. Saan ka galing? Diyan lang, nagpapahangin. Hindi ko magawang sabihin kay Ising kung ano ang totoo at kung ano yung natuklasan ko. Ayoko siyang mag-alala. Kung may dapat magdala ng bigat ng lahat ng ito, ako yun. Kung hindi ka pa uuwi, samahan mo muna ako maglakad-lakad at magpahangin na. Kung hindi pa masakit yung paa mo, okay lang bang samahan mo akong maglakad hanggang doon sa Baywalk? Okay lang naman. Tumabi sa akin si Ising at magkaagapay kaming naglakad. Mabagal lang ang lakad namin. Pero parang kay bilis noon at hindi ko na malayan na nakarating na pala kami sa Baywalk. Alam mo, pansin ko kanina pa parang ang lalim ng iniisip mo. Ha? Tingnan mo ngayon, lutang ka na naman. Alam mo, pwede mo naman akong paghingahan ng nararamdaman mo eh. Hindi nakakatulong yung pagsasarili lang ng mga bagay-bagay. May
Gusto ko ba talaga sa akin, Ising? Pag sinabi ko bang oo, magagalit ka? Hindi naman. At saka wala naman akong sa lugar para magalit, no? Kasalanan ba na magkagusto ka sa kapwa mo? Sabi nga ni Onad, yudo na ako, single ka. Sinubukan ko namang maghanap ng para sa akin nung nagpakasal na kayo ni Amira pero wala eh. Maalat yata talaga yung love life ko. Ay, tinanggap ko na. Baka tatanda na lang akong dalaga. Naisip ko na ang saklap naman ang lungkot. Kaya nung naulila si Nika, walang pagdadalawang isip na kinupkup ko siya kahit na nga ba medyo mahirap ang alagaan siya dahil sa kondisyon niya. Nabuti ka pa. Dahil kay Nika, hindi ka na magiging malungkot pagtanda mo. May makakasama ka na. Ako kapag ka nawala si Lolo Goryo, hindi ko na alam kung magiging maayos pa yung takbo ng buhay ko. Nandito lang naman ako. Mas lumapit pa sa akin si Ising. Ikinawit niya ang mga braso sa bewang ko at tumingkayad. Huli na para makaiwas dahil sa isang iglap, nakalapat na ang mga labi niya sa mga labi ko. Ngunit sa halip na makaramdam ako ng excitement sa pangyayari, kabaliktaran at halos nga wala akong naramdaman. Mahal ko pa rin talaga si Amira. May paggalang na tinulak ko si Ising palayo. Nakita ko kung paanong nagdilim ang kanyang mukha sa ginawa ko. Pasensya ka na, Ising. Pero mali ito. Ilang minuto kaming nagtitigan bago nawala ang dilim sa kanyang mukha. Nagbaba ito ng tingin. Naintindihan ko. May magagawa pa ba ako kung talagang ayaw mo sa akin? Hindi naman sa ayaw ko sa'yo, Ising. Pero hindi ko pa talaga kaya magmahal ulit eh. Siguro hindi pa ngayon. May nakuha kasi akong lead sa pagkamatay ni Amira. Gusto ko siyang mabigyan ng hustisya. Ano ka mo? Alam mo na kung sino pumatay sa kanya? Hindi pa ako sigurado kung tama ang suspect ko pero may lead na ako. Dinukot ko mula sa bulsa ng aking pantalon ang pendant ng kwintas ni Amira. Gawa sa ginto ang pendant at may imahe doon ng Berheng Maria na buhat-buhat ang isang baby Jesus. Nang baliktarin ko yun, tumambad sa amin ang nakaukit na initial na letrang A na ako mismo yung umukit. Binili ko ang kwintas sa isang shrine sa Quezon Province nung magkasintahan pa lang kami. At ang sabi, may orasyon daw yung pamprotekta sa sino mang may-ari. Hindi man ako paniwalain sa mga aswang at kababalaghan, pero para sa kaligtasan at proteksyon ni Amira, pinaniwalaan ko. Mabuti pa, itago mo na yun, Jonathan. Baka mamaya mawala pa yan. Yan ang ebidensya mo para makamit ang hustisya. Tama ka. Siguro, bumalik na tayo. Baka naghihintay na sa'yo yung lolo mo. Baka rin natakasan na naman ako ni Nika. Jonathan! Jonathan, lumabas ka riyan. Mag-usap tayo. Alam kong nandyan ka. Jonathan! Ay nako, nako ba? Nakakabulahaw ka na ha? Ilang araw din ang lumipas mula nung makita namin ang tiyo Gimo ni Ronald sa may burol. Ang araw kung kailan ko nadiskubring may kinalaman ito sa pagkamatay ng asawa't anak ko. Lapis ang nadarama kong puot. Ngunit hindi rin naman ako makakilos agad dahil kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya. Umiwas muna ako kay Ronald. Paminsan-minsan, sinasamahan ako ni Ising sa pagpapatrolya at paghahanap ng ebidensya sa kaliwat kanang pagkawala at pagkamatay ng mga hayop sa aming sityo. Kahit papano, mas mabuti na rin sigurong mga hayop ang napagbubuntunan ng sospek kesa naman mga tao. Alam kong galit ka kay Tiyo Gimo, pero hindi mo pa naman napapatunayan na nagkasala nga yung tao. Hindi siya ang pumatay kay Amira, napulot niya lang ang pendant sa burol. Hindi ko naman maalis sa'yo na kampihan mo yung tsuhin mo dahil kapamilya mo siya. Ang akin lang, hayaan mo akong gawin ang dapat na paraan para mahanap ko yung kriminal na kumitil sa buhay ni Amira. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Amira.
At wala akong pakialam kung sa mata man yun ng batas o sa sarili kong mga kamay. Nagpalingon-lingon si Ronald sa paligid at lumapit sa akin pagkatapos ay bumulong. Gusto kang makausap ni Tio Gimo. Masinsinan. Kaya sumama ka sa akin sa bahay at nang malaman mo ang buong katotohanan. Ronald, alam mo naman na galit ako dyan sa tiyuhin mo. Saka baka mamaya ano pa yung magawa ko eh. Oo, Nat. Kung talagang totoo ka sa pagiging magkaibigan nating dalawa sa loob ng mahabang panahon, kahit ako na lang ang isaalang-alang mo. Kahit para sa akin na lang. Pakinggan mong sasabihin ni Tio Gimo sa'yo. Kahit isang beses lang. Sige, pagbibigyan kita pero ngayon lang. At hindi ko rin mapapangako sa'yo na mapapaniwalaan ko lahat ng mga sasabihin niya. Tama ka. Nasa iyo kung maniniwala ka ba o hindi sa mga sasabihin sa'yo ni Tio Gimo. Ang sa akin lang maniwala ka na bago pa ikaw ang maging sunod na biktima ng manananggal. Kagaya ng pakiusap sa akin ng matalik kong kaibigan, sumama ako sa kanilang bahay para pakinggan ang sasabihin ni Tio Gimo. Inabutan namin ang suhi ni Ronald sa labas ng bahay niya na nagpapausok ng insenso. Ganun na ang nakagawian nito, kagaya ng madalas kong makita kapag magagawi ako doon. Kaagad naman itong tinigil ang ginagawa nang makita ako at sumenyas na sumunod kami sa kanya. Sa isang tila bodega sa may likod bahay ni na Ronald kami humantong. Pagpasok doon, sari-saring mga kagamitan sa panggagamot ang nakita ko. Meron pang mga buntot pagi, mga punyal na gawa sa tanso, langis, krus, at kung ano-ano pa. Maupo ka muna riyan, iyo. Ihahanda ko ang pantawas. Nagpunta ako rito para pakinggan ko anong sasabihin ninyo tungkol sa pagkamatay ng asawa ko. Alam ko. Pero bago yun, gusto ko muna sanang matawas ka nang sa ganun ay malaman natin kung nakalapit ba sa iyo ang aswang na kumitil sa buhay ng asawa mo. Gaano ba kayo nakakasigurado na aswang nga? Manananggal ang kumitil sa buhay ni Amira, Jonathan. Naroon ako sa burol ng araw na mangyari yon. At hanggang ngayon, kinokonsensya ako dahil wala akong nagawa upang iligtas siya. Patawarin mo ko, Jonathan. Pinatay siya hindi dahil sa gusto niya kainin ang manananggal o kung ano paman. Pinatay ang asawa mo dahil gusto ng manananggal na maangking kanya. Natigilan ako sa sinabing yun ni Tio Gimo. May kung anong puwersa ang parang dahan-dahang pumipiga sa tiyan ko ng sandaling yun. Para ding may nagbubulong sa akin na maniwala ako sa mga sinasabi niya. Kung ganun, sige. Tawasin niyo ako. Gusto kong ipakita niyo sa akin kung ano ang totoo. Sa unang pagkakataon, maniniwala ako sa mga bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon pa. Para sa pinakamamahal ko si Amira at sa anak namin. Sige, at para sa hustisya ng pagkawala niya. Sindihan mo ang kanila, Ronald. Sinimulan akong tawasin ni Tio Gimo sa pamamagitan ng pagpapagulong ng itlog sa mga braso ko, dibdib, likod at ulo. Ganon din ang ginawa niya sa hawak na kapirasong papel na nilagyan nito ng espesyal na langis. Nakaupo lang ako. Inayaan ko siyang gawin lahat ng yun. Umuusal siya ng mga dasal o orasyon sa lingwaheng hindi ko maintindihan. Jonathan, basagin mo itong itlog sa tubig na nasa baso. Huwag mo hayaang mabasag ang pula, ha? Sige. Sinunod ko ang utos ni Tio Gimo at binasag ko nga ang itlog sa isang basong tubig. Tinignan niya yung mabuti. Ganon din ang papel na may langis na dinarang nito sa apoy ng kandila. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nakalapit ang manananggal sa'yo. Pareho ang kinalabasan ng tawas. Ibahin ng babae na may mahabang buhok. May naiisip ka bang sinong babae malapit sa'yo na may mahabang buhok? Wala namang babaeng may mahabang buhok na lumalapit. Si Ising. Iyak ka na naman sa mga haka-haka mo, Onad eh. Alam mo, mali rin ang nambibintang ka. Isipin mo nga, sino lang ba ang babaeng may mahabang buhok na nakakalapit sa'yo? Di ba walang iba kundi si Ising? Di ba, Tio Gimo?
Sabihin mo sa akin kung may kakaibang ginagawa sa'yo si Ising. At kung may napapansin kang kakaiba sa mga kinikilos niya nitong mga nagdaang araw. May kakaibang amoy ako na amoy nung isang beses ako nagpunta sa bahay nila. Parang amoy na nabubulok. Pagkatapos, malansa tapos amoy dugo. At teka, paano naman nangyari na si Ising ang manananggal? At saka maayos ang pakikitungo niya sa mga taga rito. Nasasabi mo lang yan dahil may isa tagabulag ang mga aswang tulad ng manananggal. Binigyan sila ng inosente at magandang mukha na ginagamit nila yon para linlangin tayong mga tao. Bukod sa mga yan, ano pang ginawa sa'yo ni Ising? Hinalikan niya ako sa labi. Ano? Huwag kang maingay at baka mamaya ay may makarinig sa atin. Tinungo ni Tio Gimo ang estante at may kinuha itong maliit na viala na may lamang langis. Binigyan din niya ako ng holy water at revolver. Ipinakita pa niya sa akin na puno yun ng balang yari sa tanso. Kukulo ang langis nito kapag nasa malapit ang manananggal. Doon mo mapapatunayan na hindi kita niloloko tungkol sa tunay na katauhan ni Ising. Gamitin mo ang baril para puksain siya. Kailangan mo siyang tamaan sa dibdib sa lugar kung nasaan ang puso. Hindi na natin mahihintay pa pagpapalit na anyo niya. Asin, ito ang makakatulong sa iyo bilang panlaban. Sa oras na maging manananggal si Ising, ikaw na ang bahala sa kanya. At ako naman ang bahala sa kalahating katawan niya. Tahimik kong tinitignan ang mga panlaban sa manananggal habang pinagtatanto ang lahat. Ang pagkakagusto sa akin ni Ising, ang pagiging malapit niya sa akin kamakailan, at ang paghalik niya. Sabihin mo sa akin, Tio Gimo, si Ising din ba kumitil sa buhay na mag-ina ko nung nakaraan? Mahirap yang siguruhin lalo na't wala tayong sapat na kaalaman sa kung ano ang kinalabasan ng investigasyon. Pero kahit na anuman, isa lang ang alam natin ngayon. Si Ising ang manananggal. Ikwintas mo yung maliit na bote ng langis para hindi mo maiwala at para alam mo na malapit na siya. Alam mo ba kung anong itsura ni Amira nung matagpuan ng mga pulis ang bangkay niya? Hindi eh. Nasa palengke kasi ako nung nangyari yan. Di pa sa purinarya na nga tayo nagkita nung hihintay mong maembalso siya. Puro galo sa mga braso, mukha at saka yung dibdib niya. Nagdurugo yung mga paa, puro sugat dahil sa pagtakbo niya nang walang sapin. May hiwa rin siya sa tiyan at nakalabas ang bituka. Ang sabi nga ng mga pulis, sumabit daw yun sa kung anong matulis nung mahulog siya sa pababa eh. Pero pinakamasakit sa lahat, kasama niyang namatay ang 4 na buwang gulang na anak namin sa sinapupunan niya. Pagkatapos, ngayon malalaman ko na kagagawan lahat ito ng isang aswang. Kahit naman ako eh, hindi rin ako makapaniwala nung una na manananggal siya. Ngayon tuloy hindi ko na alam ang gagawin kapag nakikita ko siya. Ilag na ilag ako kaya hindi ko magawang magtinda ngayon sa palengke. May pinagsabihan ka ba tungkol sa pagiging manananggal ni Ising? Kahit naman may pinagsabihan ako o wala, yung iba ganyan na ang tingin sa kanya simula pa nung una. Paano nga dayo kasi? Walang pamilya sa lugar natin at basta na lang sumulpot. Naalala mo ba yung buhay pa si Kakang Ading? At siya pa ang faith healer na sikat sa sityo natin. Tuwing may mababalis, si Ising ang nalabas sa tawas. Siguro dahil aswang nga siya. Manananggal. Sigurado ka na ba sa plano mo ha? Oo. Ngayong gabi, kukumprontahin ko si Ising. Basta huwag mong kalimutang dalhin lahat ng mga ibinigay sa iyo ni Tio Gimo na panlaban sa aswa. Natitiyak kong magtatagumpay ka lalo na sasamahan mo ng tapang. Kaya mo yan, Onat, para sa hustisya ni Amira at ng iyong anak. Tinapik ni Ronald ang balikat ko. Pagkatapos ay mahigpit yung hinawakan. Simulat sa pool naman alam kong matapang ako. Alam kong kaya kong kalabanin ang aswang. Ang hiling ko lang, sana gabayan ako ni Amira dahil sa kanya ako kumukuha ng lakas.
Tayo na. Papadilim na rin eh. Ilang sandali na lang. Maghaharap na kami ni Ising. Ilang gabi akong lihim na umaaligid sa bahay ni Ising. Mapatunayan ko lang na tama ang sinasabi ni Tiyo Gimo na ito nga ay isang manananggal. Nagawa yung patunayan ng langis na binigay niya sa akin. Napakalakas nung kumulo sa tuwing malapit na malapit kami ni Ising sa isa't isa. Halos mapapaso na nga yung balat ng dibdib ko sa init dahil kailangan ko yung ikubli sa ilalim ng suot kong sweater. Wag lang niyang makita. Hindi na ako makapaghintay na makausap ka, Ising eh. Pero, bakit naman ganitong oras ka na nakaisip pumunta? Paano niyan si Lolo Goryo mo? Baka wala siya kasama sa bahay. Ipinahatid ko muna si Lolo sa bahay ng isa kong tiyahin dahil ayaw kong nasa sityo Ilaya siya kapag naganap na ang paghaharap namin ni Ising. Baka mamaya maisip pa nitong idamay ang isa na namang inosenteng buhay. Nilapitan ko siya, ngunit nag-iwan ako ng ilang hakbang na distansya sa pagitan naming dalawa. Mas mabuti na yung sigurado. Baka mamaya, bigla itong mag-amok sa pangungumprunta ko sa kanya. Dahil gustong gusto ko nang marinig mula sa mga labi mo ang katotohanan. Katotohanan, anong ibig mong sabihin? Ang katotohanan na ikaw ang kumitil sa buhay ni Amira! Kanino mo naman nasagap yung balitang yan? Basta sa reaksyon mo, mukhang tama nga ang sinasabi ni Tiyo Gimo. Tama lang na pinatay ko si Amira. Inalis ko lang ang hadlang sa landas ko para maging akin ka. Hadlang? Ikaw yun, Ising? Ikaw ang salot! Huwag ka mag-alala, dahil kaya kitang pasahin sa oras na nasa piling kita. Ikaw, ako at si Nika, magiging isang buong pamilya tayo gaya ng pinangarap mo para sa inyo ni Amira. Wala na ang asawa mo. Pinatay ko na siya. Masaya? Kailanman hindi ako magiging masaya na makasama ka. Si Amira ang mahal ko at ang magiging anak sana namin. Sila ang buhay ko na inalis mo. Lahat ng yun sa akin. Gumalaw-galaw ang katawan ni Ising. Noon ko napagtantong nagsisimula ng lumabas ang mga pakpak nito. Hindi ko maiwasan ang panayuan ng balahibo ng mga sandaling yun. Kaagad kong dinukot ang asin sa bulsa ng aking pantalon at sinabo yon sa mukha ni Ising. Tila napaso ito ng malapatan ng asin. Bakit mo ginawa yan? Magbabayad ka! Ikaw! Ikaw ang dapat magbayad sa kasalanan ginawa mo! Buhay ng mga inosenteng tao ang kinukuha mo sa lugar na to! Napaluhod si Ising sa lupa. Sapo ang mukha nitong tila napaso sa isinaboy kong asin. Hindi siya tumitigil sa pagsigaw at pag-angil hanggang sa nakita kong unti-unti nang humihiwalay ang pag-itaas at pang-ibabang parte ng kanyang katawan. Hilakbot ang dala sa akin ng tagpong yun. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakakita ako ng aswang. Totoo sila. Natulala ako. Tila itinulos ako sa kinatatayuan at ayaw gumalaw ng aking mga paa sa labis na takot. Anak ng Jonathan! Kapag hindi ka kumilos, mamamatay ka! Sa burol, kailangan natin mapasunod si Ising sa may burol. Halika na! Bilisan natin! Yan lang bang kaya nyo? Ang tumakbo! Mga duwag! Mga mahihina! Mga inutil! Akala ba ninyo ay hindi ko kayo maaabutan? Bahagyang bumaba ang paglipad ni Ising at tumama sa aking balikat ang mahahaba niyang mga kuko. Nagalusan ako ng mga yun. Okay ka lang ba, pare? Kaunting galos lang to. Huwag mo ako alalahanin.
Nang muli na namang bababa ang lipad ni Ising, sinabuyan ito ni Ronald ng bitbit nitong isang supot na asin. Natigilan ito sa ere at nagsisigaw ng masaktan. Kinuha namin ang pagkakataong yun para makatakbo, palayo, para kay Ising. Tumakbo kami ng tumakbo na magkaibigan hanggang sa narating namin ang magubat na parte ng burol. Nagkubli kami sa likod ng makakapal na damo, naghahabol ng hininga. Sa tingin mo, susunod kaya rito si Ising? Susunod siya. Hindi maaaring hindi. Narinig mo yun? Nariyan na ang manananggal, Jonathan. Shh! Huwag kang maingay. Jonathan, nasan ka na? Magpakita ka sa akin. Alam ko kung bakit mo ako dinala rito. Dito ko pinatay ang pinakamamahal mong si Amira. At tulad mo, labis ang nadama niyang takot. Pero mas natuwa ako sa kanya dahil kinamumuhian ko siya. Kinuha ka niya sa akin. Inipon ko lahat ng natitirang tapang at lakas sa akin. Tinanggap ko na kung katapusan ko ay hindi ko mapipigilan pa yun. Pero kailangan na bago man lang ako maglaho sa mundo, ay may magawa ko. Binunot ko ang revolver mula sa holster at lumabas sa pinagtataguan ko. Mabilis ang naging pagbaling sa akin ni Ising. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita ko kung gaano nakakatakot ang itsura niya. May pangil, putol ang katawan, sabog ang mahaba nitong buhok, malalaki ang pumapagaspas na mga pakpak. Umamin ka. Ikaw rin ba ang salarin sa pagkamatay ng mag-ina nung nakaraan? Masyado ka lang nagbibintang, Jonathan. Hindi ako. Wala akong ibang kinakain kundi ang laman loob ng mga hayop. Matagal akong tumigil sa pag-aakalang matatanggap at mamahalin mo ko. Oo, aminado ako pinatay ko ang asawa mo pero hindi ko sinaktan ng taga-Sitio Ilaya. Bigla akong sinugod ni Ising at pinagkakalmot nang itutok ko sa kanya ang baril. Dahil sa ginawa niya, napaluhod ako sa lupa at sandaling nawala ang atensyon ko sa kanya. Lumipad palayo si Ising. Kaagad naman akong pinuntahan ni Ronald para tulungan. Tumakas si Ising! Baka babalikan niyo yung kalahating katawan niya. Hindi niya na yun makikita pa. Dahil sa mga oras na to, tiyak na nakuha na yun ni Tio Gimo. Ang orihinal na plano ay mapasunod si Ising sa burol at doon patayin. Pagkatapos nun, kukunin naman ni Tio Gimo ang kalahati ng katawan nito para sunugin sa sikat ng araw. Kailangan ko yung gawin para malasap yung hustisya sa pagkamatay ni Amira. Pinilit kong tumayo. Kailangan kong hanapin si Ising. Ising! Magpakita ka na sa akin! Tapusin na natin ang lahat ng to ngayon! Ang tanging kasalanan ko lang sa'yo ay minahal kita. Buhay ang inutang mo sa akin, Ising. Hindi lang isa, kundi dalawa! Maya-maya pa ay muling sumulpot sa himpapawid si Ising. Galit na galit ito sa akin at umaangil. Ramdam ko ang kagustuhan niyang manakit. Katapusan mo na! Walang iya ka! Pinaputukan ko si Ising. Magkakasunod. Ang unang bala ay dumapli sa balikat nito. Ang pangalawa naman ay tumama sa kanyang braso. Galit na galit siya. Pero dahil sa gawa ng tanso ang bala, unti-unting nalalapnos ang bahagi ng katawan niyang natatamaan nun. Hanggang sa nagawa kong asintahin ang dibdib niya. Sa lugar kung saan naroon ang puso, tulad ng utos ni Tio Gimo. Bumagsak ang kalahating katawan ni Ising sa lupa nang mawala na ito ng lakas.
Grabe, ngayon lang ako nakakita ng sizzling manananggal. Umusok ng umusok ang katawan ni Ising. Tila tinupok ng hindi nakikitang apoy hanggang sa tuluyan na yung naging abo. Napaluhod ako sa lupa. Tila ba lahat ng aking pagod ng gabing yun ay siningil na ako. Nagtagumpay ako. Kami ng mga kasama ko. Tapos na, Amira. Naipagiganti na kita. Daddy! Daddy, gusto kong taho! Napangiti ako nang marinig ang tinig na yun ni Nika habang tumatakbo papalapit sa akin. Ngayon, nasa pangangalaga ko na ang bata mula nung mawala si Ising. Hindi na namin ipinaalam sa mga taga-sityo Ilaya ang tunay na dahilan ng kanyang biglaang pagkawala. Sa huli, inisip na lang ng karamihan na may kinalaman yun sa kung anumang iligal na gawain. Pero sa kabila nun, hindi namatay sa lugar namin ang balita tungkol sa aswang. May mga nag-iisip pa rin, lalo na ang mga matatanda na aswang si Ising at maging si Nika. Dahilan para walang magtangkang tumulong sa bata. Ngunit alam kong iba ang batang ito. Nalaman kong hindi siya makaimik sa labis na takot dahil nakita nito kung paanong pinatay ni Ising ang kanyang ina. Nag-iwan yun ng trauma sa bata at minsan ay biktima pa ng pisikal na pang-aabuso ni Ising. Oh, ito na ang barya. Tabulin mo yung magtataho. Kailan naman malayo na, saka mo naman sinabi. Kuya Ofren! Sandali! Pabiling taho! Miss Ligaya, sa ngayon ay tahimik na ulit ang lahat sa amin. At dalangin ko na sana magpatuloy pa ang katahimikan ito sa loob ng mahabang panahon. Kung anuman ang mga hindi kaaya-ayang pangyayari, pinili ko na lamang yung ilihim at ibaon sa limot. Kasama si Nika, alam kong may pag-asa pa akong makapagsimulang muli. Maraming salamat. Gumagalang, Jonathan.